ang ating pag-aaral ng libro ng Mateo at tulad ng sinabi natin noon, si Mateo na isang Hudyo ay ipinipresenta si Jesus bilang hari, ang ating tagapagligtas at ang dapat naghahari sa ating mga buhay. Nakita natin sa pasimula kung paano ang Biblia ay talagang buong-buo from the prophecies, yung mga pinresenta ng mga propeta, 700 years. Alam mo, napansin ko doon sa mga prophecy na patungkol doon sa birth at saka life ni Jesus Christ. More or less, mga 700 years ago. Di ba? Sila Daniel, sila Isaiah, sila Hosea. So mga 700 years ago, halos sabay-sabay yung mga prophecy at ngayon ay natutupad ang mga propesiyang iyan. At beyond that, ang nakita natin na si Jesus nga ay hari dahil doon sa tinatawag na genealogy. Natuntun yung kanununuan ni Jesus na kung saan bumabalik sa lahi ni Abraham, ni King David, yung genealogy niya. At lahat yan ay ibinibigay sa mga Hudyo at para sa atin bilang patunay. Kumbaga sa may selyo. Di ba yung mga peking video, meron tinatawag na hologram. Alam niyo yun, yung may nilalagay sila na parang sigurado hindi ka fake. Alam mo yun? Hindi kayo bumibili ng pirated CD, So, yung mga prophecy, pinapakita na si Jesus hindi peke. Kasi pag hindi ka napalinya sa linya ni Abraham at saka ni King David, you are not the Christ. At yung mga tao na sa history, yung mga matatalino na dinidisprove nila yung pagka-Diyos ni Jesus Christ, they tried to prove na may error, pero wala. Nakita din natin kung paanong gumawa ang Panginoon ng paraan upang yung isinumpang lahi ni Jeconiah ay natalunan at dumaan kay Mary, yung linya ng dugo ni Jesus at yung linya ng pagkahari. So nakita mo talaga ang Panginoon, inaayos niya lahat. Nakita din natin sa chapter 2 kung papaano ang pagiging hari ni Jesus noon at magpakawalang hanggan ay inaffirm ng mga Magi, yung kingmakers. Natatandaan niyo yun? Nakita din natin na si Jesus nga ay hari o pinakita sa atin ng Mateo nung ating pinag-aralan, yung mga kumakalaban sa tunay na hari, si Satanas has always been trying to destroy the Messiah. Sabi nga nila, ito daw si Hitler ay pinatay yung 6 o 7 milyong mga Hudyo kasi kasangkapan siya ni Satanas. So nakita natin yung isa pang patunay sa history na si Jesus nga ay Mesias sapagkat gumalaw ang kanyang kalabang si Herodes na kung sa lahat ng sanggol na panganay ay pinatay upang mapatay si Jesus. Ngunit ito hindi nangyari dahil nga siya ay inilikas sa Ehipto. At ngayon, sisimulan natin ang kabanata kung saan yaang napatunayan, yaang ipinanganak, yaang inapirmang hari ay luluklok na. Lalim na Tagalog yan, ha? Alam niyo yung luluklok? Itatalaga na. Yan ang ating topic ngayong hapon. The inauguration, ang inaugurasyon ng ating hari. So, buksan natin ang ating mga Biblia. Patingin nga ng mga Bible nyo. Ayan, lahat may Bible. Puro generics pharmacy ang Bible nyo. Okay. Ang inaugurasyon ng hari. Tumayo po tayong lahat at basahin natin ang banal na kasulatan kung saan si Jesus ay nakumpirma bilang hari nga ng sanlibutan. Matthew 3:13-17. Dumating si Jesus sa ilog Jordan mula sa Galilea upang magpabautismo kay Juan. Ngunit tumutol si Juan at patuloy na sinabi, "Ako po ang dapat magpabautismo sa inyo. Bakit kayo nagpapabautismo sa akin?" Subalit sumagot si Jesus, "Hayaan mong ito ang mangyari ngayon sapagkat ito ang nararapat nating gawin upang matupad ang kalooban ng Diyos." Kaya't pumayag din si Juan. Nang siya'y mabautismuhan, umahon si Jesus sa tubig, biglang nabuksan ang langit at nakita ni Jesus ang Espiritu ng Diyos na bumababang parang isang kalapati at dumapo sa kanya. At isang tinig mula sa langit ang nagsabi, "Ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan." Manalangin po muli tayo. Panginoon, humihingi po kami ng tulong upang maipaliwanag ng maayos ang isang napakahalagang kabanata sa kaysaysayan ng mundo. Ang pinaka-importanting event. At
yon, Panginoon, ay ang paghahari ng aming Panginoon, hindi lamang sa mundo, kundi higit sa lahat sa aming puso, upang kami mga tao ng kaharian. Tulungan mo kaming maunawaan, upang kami maging kasangkapan sa pagpapalagan ng iyong kaharian sa aming buhay at sa mundong ito. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Makakaupo na po tayo. Itong Matthew 3:13-17, dito natin makikita kung saan unang-una mong maririnig na nangungusap na si Jesus. Kung titingnan mo yung history ni Jesus sa Bible, nagsalita siya sa Bible bago mangyari itong pagbabautismo sa kanya, yung tinatawag ng mga teologiko na inauguration ni Jesus Christ. Huli siyang nagsalita sa Bible nung siya'y bata pa. Nung hinahanap siya nung mami niya at daddy niya kasi naggala si Jesus. That was siguro mga 9 or 10 years old siya noon. Natatandaan niyo yung kabanata na yun sa Lucas, di ba? Nawawala si Jesus, hinahanap siya. Tapos sabi niya sa mga magulang niya, bakit kayo nagpapanik? Hindi niyo ba alam, ginagawa ko yung gawain ng aking ama. Natatandaan niyo sa Bible yon? Nung bata pa siya? Yun ang huli niyang salita. Ngayon, ito na. Biglang nagmi-ministry na siya. Ang sabi nila, he's about 30 years old, pero hindi yun makukumpirma. Pero he's about 30 years old. At sa buhay ng mga Hudyo, yung between 25 to 30 years old, doon nagsisimula ng pagmiministro yung mga pari o yung mga pastor nila. At ito na nga, si Jesus. Yung Diyos na nagkatawan tao for 30 years, na andito siya, bata, siguro malikot, tumatakbo, na-experience na lahat ng pagkatao, at tahimik. Ngayon ay bigla siyang lumabas. Siya ay babautismuhan ni Juan, na sinabi natin, si Juan ang tinaguriang greatest na tao. Dahil siya ang nakakita ng anunsyo o pag-aanunsyo sa Mesayas o Hari. Inaugurasyon. Ano ba ibig sabihin ng inaugurasyon? Ano sa English yun? Inauguration. Yan. Sa Tagalog, inaugurasyon. May Tagalog pa bang iba yun, Brother Ronnie? Kakahiya tayo, Tagalog ministry tayo. Yung inauguration, ginawa nating inaugurasyon. Ha? Yun na yun. So, yung mga magagaling sa inyo, sabihin nyo sa akin mamaya. Pero yung inauguration, yun yung pag-aanunsyo ng bagong pinuno. Pag nag-inaugurasyon, for example, ng presidente, di ba, sana itong presidente ito makakapagbigay na ng kaligtasan mula sa kahirapan. Di ba? Yan ang gusto. Kaya pag nagkaroon ng inaugurasyon, talagang napakaraming mga pagdiriwang. In fact, papakita ko sa inyo yung isang inaugurasyon sa isang lugar na napuntahan ko. Pakita mo. Yan. Ito yung inaugurasyon ni Barack Obama. Yan. Sa Tagalog, si Barack. Yan. Yan. Nakikita niyo ba ako? Ayun ako, yung nakaitim. Sa bandang kaliwa. So, kita mo talaga yung buong Washington. Kasi ang pag-asa nila, si Barack Obama ay magdadala ng kalutasan sa lahat ng kanilang problema. Yan ang inaugurasyon. Napakarami expectation. At itong binasa natin, yan ang inaugurasyon ng hari ng mga hari. Pero saan ginawa yung inaugurasyon ni Jesus? Sa palasyo ba? Sa mga magagarabang lugar? At ang mga bisita niya ba ay matatawag mo mga pinuno ng mga bansa? Hindi. Makikita mo, nandun siya kay Juan the Baptist na isang parang homeless. Pero ang pag-iisip ng tao, hindi sa pag-iisip ng Diyos. Ito pa yung inaugurasyon ni Barack Obama. Nakikita niyo ako, hindi naman ako sa bandang kanan. Ako po yung nakapulang jacket. Ayun, Hindi niyo nakikita, Okay, next. Ayan, Makikita mo, pag inaugurasyon ng mga hari, ng mga presidente, yung entrada ng kanilang pamumuno, laging may military, military escort. Ang mga Hudyo, inaasahan nila si Jesus Christ is the military Messiah, the economic Messiah, para patalsikin ang mga Romano. Pero hindi ho. At ito, pinag-uusapan natin to unang-una kasi nasa Bible, pinapaliwanag ko sa inyo. Pangalawa kasi, ikaw ay parte ng kanyang kaharian. Kaya dapat, alam mo, yung what the kingdom stands for. Ito makikita din natin. Ang ina, yung si Barack Obama. Nung siya ay naging presidente,
ang Amerika talagang tuwan-tuwa. Sabi niya, ito, napakagaling magsalita nito. Si Obama ngayon, nabasa ko, has one of the lowest ratings. Ano siya yung 4 years ago, para siyang mesaya, no? Ngayon, mesayad. Sabi nila, winasak ang economy. Ano? Pinamimigay niya yung pera sa mga bagay na hindi naman dapat gawin. Pero yun yung human recognition. Yung inaugurasyon o yung bautismo, pag-aanunsyo ni Juan Bautismo at saka ng kalangitan kay Jesus, hindi ganun. At makikita natin ang mga kahulugan ng pag-iisip ng Diyos sa kanyang pamamalakad. Ito naman, ito yung inaugurasyon ni Teddy Roosevelt. Kilala niyo ba yon? Yung lumang-lumang presidente, talagang nagpaparada sila. Ito, kilala niyo ba to? Ito ang inaugurasyon ni Hitler. Ganon din si Hitler, nung siya'y napatayo sa luklukan, sabi nila, ito na ang pag-asa ng Germany. Kasi nawasak yung Germany noong World War I. At sila ay naniwala kay Hitler. At ang resulta, sobrang disgrasya nung Messiah nila, na Messiah talaga yan si Hitler. No? At pag inaugurasyon, ito, nakikita, ito, susunod. Ayan, ano? Sa mga inaugurasyon, makikita mo, tulad ng binasa natin sa Matthew 3, yung kalapati, simbolo rin ng pag-asa, ano? So parang may mga comparison. Ano? Next. Ito, inaugurasyon sa Luneta. Ha? Ito, makikita to ni Brother George. Nandyan siguro siya. Kasi yan, inaugurasyon ni Mayor Atienza, yung kalululuhan ni Mayor. 1949. Nasaan si George? So, ganun din, mga military. Next. At ito naman, yan, si Noynoy Aquino. Kita mo, ang dami nakapila dyan. Okay? Kapag inaugurasyon ng mga presidente, ang langit, hindi bumubukas. Pero, next, may mga... So, ano? Anyway, pinakita ko sa inyo yan para ikumpara lang itong tinatawag na bautismo ni Jesus, yung tinatawag na inaugurasyon ng kanyang paghahari, kumpara sa inaugurasyon ng mga hari ng tao. Iba po. Kaya kung ikaw Kristiyano, tatandaan mo, iba ang takbo ng isip ng mga taong anak ng Diyos. Hindi pumaba dito ang Diyos upang pagharian ang mga taong matataas. May mga, yung mga taong matitino at walang mga kapansanan. Bumaba siya upang puntahan at mamuno sa mga taong mabababa. Hindi lamang masasabi mong poor in money, kundi mabababa ang loob, poor in spirit. Yan ang kaharian ng Diyos. Yan ang dahilan kung bakit bumaba si Jesus. Para pagharian ang mga taong handang magpasakop sa Kanya dahil may kababaang loob sila. Sapagkat alam nilang sila'y makakasalanan. At kailangan nila hindi ng hari ng kaperahan, kundi hari na magsasagip sa kanila at magbabago ng kanilang mga buhay. Ang lugar ng pinagdausan ng inaugurasyon ng ating hari, King of Kings, Lord of Lords, ay hindi sa Washington, kundi sa batis ng pagsisisi. Doon sa pagbabautismo ni Juan sa Jordan. Sapagkat yon ang sentro ng pagsisisi ng mga Israelita. Hindi matataas na tao. Yung mga umattend na matataas na tao, tatandaan nyo mga Pharisee, pumunta sa baptism. Anong sabi ni John the Baptist? Nung umattend sa baptism niya yung mga Pharisee, anong sabi niya? Welcome? Sinabi niya ba welcome? Sabi niya mga ulupong. Kasi hindi sila talaga nagpapakumbaba. So makikita mo yung contrast ng hari mo. Di ba? Ang mahal na hari mo, ibang tao ang hinahanap. Kaya kung ikaw naandito, bakit ka Christian? Tatanong ko. Kasi hindi mo alam pinagdaanan ko, Brother EJ. Baka hindi ka makapaniwala na Christian ako ngayon. Hindi. Lalo ako naniniwala. Because Jesus Christ came to save exactly like you and me. Hindi po ba? Yung mga mabababa. Sabi sa unang Korinto 1:26 hanggang 28, mga kapatid, alalahanin ninyo ang inyong katayuan noong kayo'y tawagin ng Diyos. Iilan lamang sa inyo ang matatawag na marunong, makapangyarihan at maharlika sa paningin ng tao. Subalit pinili ng Diyos ang mga naturingang hangal sa sanlibutan upang hiyain ang marurunong at pinili niya ang mga naturingang mahihina upang hiyain ang malalakas.
Pinili niya ang mga pangkaraniwang tao, mga hampas lupa, at mga mahihina sa sanlibutang ito upang ipawalang saysay ang mga kinikilala ng sanlibutan. That is the kingdom of Christ. Yan ang kaharian ng Panginoong Hesus. Baliktad, Kumbaga sabi nga nung kaibigan ko, counterintuitive o kabaliktaran sa inaasahan mo. Bakit natin pinag-aaralan to? Unang-una nasa Bible, kaya ipinapaliwanag natin bawat talata. Pangalawa, ang talakasan mo, lalagi ko sinasabi, ay manggagaling, kalakasan mo bilang Kristiyano, ay manggagaling pag kilala mo si Lord, yung galaw niya, yung karakter niya sa pamamagitan ng sinasaad sa Biblia. Kaya, tinitingnan natin, bakit ba ginawa ng Diyos yung mga ginawa niya? At pag nakilala mo siya, if you know your God, mas maayos mo siyang masusunod. Tama po ba? So ito makikita mo, yung character ni Lord. Pumupunta siya sa mahihirap, sa mga mabababa. Hindi niya, itinatatwa niya yung tinatawag na talino ng tao. Not many wise, not many noble. Obserbahan pa natin ang verse 13. So makikita natin sa mga talatang ito, ang tiyaga ng Diyos. Ang tiyaga ng Diyos. So sabi sa verse 13, dumating si Jesus sa ilog ng Jordan mula sa Galilea upang magpabautismo kay Juan. Isipin mo itong pinag-uusapan natin. Minsan kasi Bible binabasa natin, hindi mo naaarok yung talagang sinasabi niya. Ito ang Diyos bumaba. Yan ang sinasabi ng Bible. At nung naandito na siya, para lang siyang pangkaraniwang tao. Siya ay lumaki na nasa isang bahay ng isang karpentero lamang at ngayon nagmi-ministry na siya. Anong sinabi? Dumating si Jesus sa Ilog Jordan. Mula saan? Sa Galilea. Alam mo kung gaano kalayo yung nilakad ni Jesus para magpabautismo lang siya? That's over 60 miles. Parang mula dito hanggang sa Cavite. Mahigit pa. Nilakad niya para magpabaptize siya. Marami sa atin dito. Oh, Christian ka na ba? Yes. You love the Lord? Yes. Gusto mo magpabaptize? No. Bakit? Malamig yung tubig dyan. Si Jesus, Diyos na siya, pero yung ordinansya ng bautismo, sinusunod niya. So yan ang unang example na makikita natin dito sa binabasa natin. Pinag-aaralan natin si Jesus Christ na ating hari, kasi kaya siya bumaba ay para sagipin ka. Pangalawa, para maging ehemplo mo at maging ehemplo ko. Siya mismo nagpabaptize. At yung baptism, natatandaan mo, kaya ka binabautismohan kasi ito ay baptism of repentance para sa mga makakasalanan. Makasalanan ba si Jesus? Hindi. Pero ginawa niya yung ordinansyang yun. Kaya kung ikaw ay isang Kristiyano, karamihan sa inyo, Christian, pero minsan parang hindi maabala sa mga ordinansya, ang mga activities ng Christian. Tingnan mo yung example ni Jesus. Dumating si Jesus mula sa Galilea, nilakad niya. Napunta na ho ako doon sa disyerto na yun. Yung sa mula Galilea hanggang sa Jordan. Pero hindi ako naglakad. Naka-aircon bus ako. Pero grabe ho yung disyerto na yun. Talagang makikita mo yung singaw ng lupa. Nilakad ni Jesus yun. Gayahin natin yung example na yan sapagkat si Jesus, ginawa niya yan. Kasi yan, pagbabaptize niya na yan, yung inaugurasyon niya na yan, nakaukit yan sa prophecy. Ikaw nandito ka sa CCF. Katulad kanina, iniimbita tayo ni Obet. Mag-D-group ka. Ay, wag na lang, gagabihin. Parang gusto mo na pero ayaw mo, di ba? Tingnan mo yung example ni Jesus. Pag binulungan siya ng ama niya, at ikaw pag binulungan ka ng Holy Spirit, mag-D-group ka, magiging maganda sa yan. Manonood pa ako ng Marimar Mamimiss ko yung episode. Flor de Luna. Hindi ka natatawan. Buhay ka na noong 1975, Hindi mo maabala, but Jesus Christ obeyed and followed. So, anti-aga ng Diyos. Yan ang ating ehemplo. Pangalawa, mapapansin din natin sa verse 14, ang pagpapakumbaba naman ni Juan. Tandaan mo, ang pinag-uusapan natin dito, Jesus Christ and John the Baptist. God in human form and the greatest prophet. Pero kita mo yung kanilang example. Ang pagpapakumbaba ni Juan dun sa susunod na verse. Ngunit, tumutol si Juan at patuloy na sinabi, ako po ang dapat magpabautismo sa inyo. Bakit kayo nagpapabautismo sa akin? Napansin mo ba, nung ating huling mga pag-aaral, nung lumapit sa kanya yung mga Pariseo
ng mga hipokrito, kami i-baptize mo sapagkat kami mga banal. Ni-reject niya, di ba? Sino nagsabi sa inyo dapat kayo magpabaptize? Kasi kita niya yung puso eh. So, hindi ko kayo ibabaptize. Dito naman, nagpapabaptize sa kanya si Jesus, ayaw niya namang magbaptize sapagkat hindi siya karapat-dapat. So, nakikita mo yung wisdom ni John the Baptist. At ito, ehemplo na naman sa atin. Siguro kung yung mga Pariseo, yung mga matataas na tao, yung mga religious leaders, ang nilapitan ni Jesus para magpabautismo, hindi ganyan ang reaksyon nila. Hindi nila sasabihin katulad ni Juan na ako'y hindi karapat-dapat. Ang sasabihin siguro ng mga Pariseo, at ngayon may mga taong Pariseo ngayon eh. Sila yung mga banal, sila yung mga holy. Mga naho-holy. Sabi siguro ng Pariseo, mabuti na lang, Panginoong Jesus, at sa akin ka magpabaptize. Ako'y banal, ako'y perfecto. Nakita natin na si John the Baptist, nakikita mo yung kababaan ng loob niya. At tatanungin mo siguro, sabi mo, Pastor EJ, si John the Baptist ay nataguri ang the greatest prophet born of a woman. At ito ang karakter na gusto kong makita mo kay John the Baptist dito sa encounter niya, sa unang encounter niya sa Messiah. Habang nagmamature ka bilang mananampalataya, yung perception mo ng iyong kabutihan bumababa. Madalas kong sabihin sa inyo yan at di ako magsasawang sabihin. Ang unang ebidensya na nagmamature ka, yung humility mo at pagpapakumbaba mo ay lumalaganap. Dati, nung hindi ka pa Christian, ang tingin mo sa sarili, sa kabutihan mo, mataas. Okay ako, hindi katulad nung aking kapitbahay, yung masama yun. Ako, okay lang ako. At ang tingin mo sa kasalanan mo, not too bad. Hindi masyadong masama. Habang nagmamature ka, yung tingin mo sa kasalanan mo, tumataas. Yung tingin mo sa kabutihan mo, bumababa. Andiyan ka ba? Tanungin mo yung sarili mo. Sabi mo sa sarili mo, sarili? Ngayon, katabi mo na lang, baka mapagkamalan kami ito. Sabi mo sa katabi mo, anong tingin mo sa sarili mo ngayon? Pag sinabi sa yung, abay, banal. Siya yun. Pero kung ang tingin mo sa sarili mo ngayon, parang alam mo, nakakahiya nga kay Lord. Kasi ang dami ko nang narinig, pero kulang-kulang pa rin ako. Yan ang karakter na ipinamalas ni John the Baptist dito. Sabi niya, hindi ako karapat-dapat. Napakasensitibo ni John the Baptist. Tumanggi siya. Sapagkat mababa na ang loob niya. Gusto niyang unahin si Jesus. Ayaw niya na mauuna ang kanyang sarili sa pangalan ni Jesus. At bilang mga Kristiyano, ganun din. Dapat lagi nating inuuna sa buhay natin ang Panginoong Jesus. Alam mo, sa mga pastor, yan ang dilema minsan. Minsan, ang pinipreach ng pastor, yung sarili niya. Ako po'y lubos na banal. Ako po'y napakagaling. At ang dami ko na pong na-convert. At minsan, may mga pastor na nagpipreach ng gustong marinig ng mga tao para siya maging sikat na pastor. Pero mapapansin mo, nasa Matthew tayo, ang mga pinipreach ng Bible ay hindi popular. Pagsisisi, pagkilala sa kasalanan, hindi popular yan. Hindi ka sisikat dyan. Ngayon, kung magpapastor ka, mag-preach ka, makinig ka sa akin, yayaman ka. Baliktarin mo yung payong. Amen? Baliktarin mo yung payong mo, dadasalan ko, yayaman. Yan, dadami miyembro mo niyan. Ang inuuna niya, yung sarili niya. Yung kanyang career. Not John the Baptist. Ang buhay ni John the Baptist ay ituro ang mga tao kay Jesus, hindi para paangatin ang kanyang sarili. Kaya, sikat na kasi si Jesus ng panahong ito. Pag binaptize mo si Jesus siya ang nagpapagaling ng mga tao, sigurado sisikat ka. Kaya sabi niya sa John 3:30, He must become greater, I must become less. Dapat umangat si Jesus at ako'y maibaba. So, nung nagpapabaptize sa kanya, si Jesus, umatras siya. Lord, hindi po ako karapat-dapat. At kung napapansin mo sa sarili mo, madalas mo sabihin, Lord, minsan sa music ministry, pag pinagpe-pray ko sila, pag narinig mo, may isang common theme, yung panalangin ng mga workers. Lord, hindi kami karapat-dapat. Music ministry, napansin niyo yun? Every time we pray, kahit kayo nagpe-pray, pero salamat, makapaglilingkod pa rin kami today. Yung kababaan, yung unworthiness, tumataas.
Dahil yan ay training ng banal na Espiritu Santo. Pangatlo, makikita din natin sa ating pinag-aaralan sa inaugurasyon ni Jesus at pagbabautismo ni Juan ang kahalagahan ng kapamaraanan ng Diyos. So ito na po, papasok na tayo sa medyo malalim na pagsusuri ng mga talata. Tumanggi si Juan na bautismuhan si Jesus. Hindi niya inaasahan na ang Diyos na walang kasalanan ay sasama sa ordinansya ng pababautismo sa mga taong makakasalanan. Hindi niya inaasahan. Para yung si President Aquino pumasok dito at sasabihin, oh, Mr. President, dito po kayo sa harap. At sasabihin ni Noynoy, hindi, EJ, hindi ako nagpunta dito sa CCF para bilang panauhing pandangal na andito ako upang linisin ang inyong CR at maging usher. Anong iisipin mo? Teka muna, wag, teka muna. Mr. President, wag. Yun ang nangyayari dito eh. Pero ang sabi ni Jesus, teka, wag mong pigilan. Sakat ang pamamaraan ng tao ay hindi pamamaraan ng Diyos. At I hope may makuha kayo dito. God's way is not man's way. Kaya sabi ni Jesus, hayaan mong ito ang mangyari ngayon. Ano ibig sabihin? Na ako na Diyos, na walang kasalanan, ay bautismuhan na parang ng mga makakasalanang tao. Alam mo kung bakit? Jesus is identifying with sinners. Nakikihalubilo siya sa mga makakasalanan na kanyang sasagipin. Yan ang anunsyo ng inaugurasyon ng hari ng mga hari. Nakukuha niyo po ba yung sinasabi ko? Napaka-critical ng ginagawa ni Jesus dito. He is identifying with sinners. Bibigyan ko ng example. Balita ko lang ho dahil hindi pa ako pinapanganak. Ito daw si Presidente Macapagal. Hindi si Arroyo. Si Presidente Macapagal, yun si Dado. Si Diosdado. Muntik na ho kasi ipangalan ang pangalan ko, Diosdado. Buti na lang hindi. Ito daw si Presidente Diosdado Macapagal, pumupunta sa mga mahihirap. Bumababa. Kaya napakaraming nagmamahal diyan sa presidenteng yan. Hindi ko alam kung ano nangyari doon sa iba niyang kamag-anak. Huwag na ho natin pag-usapan yun. Pero sabi ng lola ko, yan daw si Diosdado Macapagal ay ang presidente na bumababa. Kaya ang daming nagmamahal sa kanya. Hindi ko alam kung totoo yun. Pero ito isang mahinang ehemplo ng ginawa ni Jesus. Bumaba siya at itong bautismo na to ng mga makakasalanan, inaanunsyo niya na ang hari ng mga hari, ang kanyang pamamalakad ay pamamalakad sa pamamagitan ng paglapit sa mga makakasalanan. Yan po ang inaugurasyon ng ating Panginoon. Yan ang significance nitong baptism ni Jesus Christ na si Juan the Baptist mismo ay nagulat. Nagulat siya. Kilalanin mo ang Diyos na ang galaw ay hindi pangkaraniwan. Pati nga, ang buong Israel ay nabigla sa pamahalaan na gustong itayo ni Jesus. Alam niyo ba kung ba't ipinako si Jesus? Nung una, sikat na sikat siya, di ba? Hosana, Hosana. Maya-maya, pinapako na siya. Alam niyo kung bakit? Kasi, ang gusto nilang Mesaya na militar, na makakapagpakawala sa kanila sa mga Romano. An economic Mesaya, makakapagpakawala sa kanila sa kahirapan. Imbes, ang nakuha nila, a crucified Mesaya. Isang Mesaya na ipinako sa krus at galit na galit ang mga Hudyo. Akala namin, yung inaasahan naming Mesaya ay magliligtas sa amin sa panunupil ng mga Romano, mapang-aping mga kawal, at makakapagbigay sa amin ng karangyaan at magandang kabuhayan. Ngunit ano ka? Ikaw ay servant leader. Isa kang aliping pinuno. A crucified Messiah. Yan ang rejection ng Hudyo. Pero ito ang anunsyo ng Diyos sa iyo. Ang hari, ang Diyos nang bumaba sa lupa, ang kanyang mga, ano ba sa Tagalog yung subject? Ang kanyang mga lingkod ay hindi ang mga matataas na tao.
kundi ang katulad mo at katulad ko na mga makakasalanan. Yan ang anunsyo ng baptism. Christ was here identifying himself with sinners. Kaya alam mo kung magwo-worship ka kay Lord, di ba kumakanta tayo? Isipin mo, ang part ng worship mo, sabi mo, Lord, mabuti na lang. Naging tagapagligtas ka ng makakasalanang katulad ko. At sa pamamagitan ng pagbaba niya o pag-identify niya sa mga makakasalanang ito, dito na nga niya inanunsyo ang simula ng pamumuno ng Mesaya. Sabi sa ikalawang Korinto 5:21, ikalawang Korinto 5:21, hindi nagkasala si Kristo. Ngunit dahil sa atin, si itunuring na makasalanan upang sa pamamagitan niya ay maging matuwid tayo sa harap ng Diyos. Kaya ang pinuntahan niya are the poor in spirit. Yung mga tao, tulad dun sa Lucas, di ba? Lagi yung sinasabi sa inyo yun. Yung dalawang tao sa Lucas, yung isa mataas na Pariseo, Lord, mabuti na lang, ako'y nag-aayuno, ako'y magaling. Tapos yung isa, hindi man lang makatingin sa langit. Tatandaan niyo, storyang yun? Bumaba siya para dun sa mga tao. Ano ka ngayon? Ano ang katatayuan mo sa mahal na hari? Gusto mo pa rin ba siya? May mga kilala ako nayakag sa Christian faith kasi iniisip nila, Diyos na makapagbibigay ng kaperahan sa kanila. Nung nasabing, hindi, maaaring nga maghirap ka pa magkaproblema ka pa, pero ililigtas ka niya sa iyong kasalanan. Ayoko nung ganun, ayoko nung hari na yun, wag na lang. Meron akong kilalang ganun. Ngunit napakaliwanag dito kung anong klaseng hari siya. Napaka-importante nitong bautismo na ginaganap na ito kay Jesus sapagkat ipinapakita natin sa atin sa talatang ito na yung death and resurrection, yung pagkamatay at muling pagkabuhay ni Jesus, na dahil nangyari yon, ikaw ay mamamatay at mabubuhay na muli, yung death and resurrection ay ipinakita dito. Di ba pag yung iba sa inyo hindi nyo alam, mayroong baptismal pool. Sino hindi may alam sa inyo may swimming pool sa likod dito? Sino hindi nakakaalam? Meron dyan. Pag inalis mo natin yan, pwede na kayo i-baptize dyan. Ano? So, ang gagawin ko, pag nagbabaptize kami, nakatayo ka, tinatanggap mo ba si Jesus? Ikaw ba'y nagsisi sa iyong kasalanan? Namatay ka na ba sa iyong kasalanan? Opo. So, ililibing kita ng buhay. Pero tubig lang. Sandali lang po. Mga 1 hour, 1 minute, wala pa. Mga 2 seconds lang. Tapos, paglibing ko sa'yo, ito yung ginawa kay Jesus ni John the Baptist Paghiga mo sa tubig, kailangan nakalubog ka. Lubog na lubog. Nalibing ka. Pagtayo mo, simbolo yun na bago ka nang nilalang, you have a new life. That's baptism. Ito hindi kailangan o requisitos o requirement para maligtas ka, pero simbolo to ng pagsunod sa Kanya. At si Jesus, ginawa niya yun upang bigyan ng kahalagahan at i-anunsyo ang kahulugan nitong baptism na ito. At makikita rin dito sa nangyaring ito na yun nga, yung kanyang pakikitungo at pagpapakilala kung sino yung binabaan niya. Hindi magagaling, hindi magigiting, kung hindi ang mga mabababa. At makikita rin dito yung afirmasyon ng kanyang pagiging Mesaya o tagapagligtas na ng patotoo na nanggaling sa langit. Siyang walang kasalanan ay ginawang kasalanan para sa iyo. Bakit kamo? Anong sabi sa Bible? Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kaya nangyari lahat to kasi dahil sa batas na yan. Sabi ni Lord, ang kabayaran ng isang kasalanan ay kamatayan. At kailangan bumaba ng tagapagligtas. Totoo ba yun? Alam mo, ang Panginoon Diyos ay Diyos ng pagmamahal, oo, pero siya din ay Diyos ng katarungan. Hindi niya pwedeng sabihin, gawing batas na ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, tapos nakita ka niya, Lord, sorry, hindi ko na ulitin. O sige na nga, ang cute-cute mo Hindi na kabayaran ay kamatayan, kurot na lang. Pwede ba yun?
Pwede ba yung Diyos na ganun? Halimbawa, meron kang mahal sa buhay, sinaktan ng isang tao, at ang kabayaran ng krimen na yon ay pagkakakulong o kamatayan. Tapos dinala mo sa judge, sa hukom, o sa hari, o sa mayor. At sinabi ng mayor, nagkasala ka sa kanya, pero pinapatawad na kita, makakalaya ka niya, huwag mo nang uulitin, ha? Hindi nakabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Anong iisipin mo dun sa hukom? Anong iisipin mo sa Diyos na pagewang-gewang ang kanyang hustisya? Ito po ang kahulugan nitong lahat ng mga pangyayaring ito. Kailangang may mamatay para sa ating kasalanan. At bumaba si Jesus upang iligtas ang mga tao sa kanilang mga kasalanan. Ngunit, ang mga tao lamang nakakakilala na sila'y makasalanan, yung mabababa, the poor in spirit, ang masasagip. Yan ang ebanghelyo. Yan ang ebanghelyo. That's the gospel truth. Naalala ko po yung istorya ng isang pinuno na parang ganyan yung kanyang pamumuno. Si Mayor LaGuardia. Si Mayor LaGuardia, sinong may alam sa inyo yung pinakamalaking airport sa New York? LaGuardia Airport. Pinangalanan yung airport na yun under Mayor LaGuardia na naging mayor ng New York nung early part of this century. Itong si Mayor LaGuardia ay isang lawyer at isang matapat na lingkod ng New York. Isa siyang matuwid at patas na hukom, ngunit siya ay mabait din. Pero siya ay patas na hukom. Itong si Mayor LaGuardia, nung siya ay mayor pa, may ginagawa ho to na very famous. Ang gagawin niya, sa gabi, pupunta siya doon tinatawag na night court sa New York. Ano yung night court? Doon nililitis sa gabi yung mga hampas lupa, yung mga lasenggo, yung mga drug addict, mga magnanakaw, nililitis sa night court yung wala ng mga pag-asa sa buhay. So, ang gagawin ni Mayor LaGuardia, pupunta siya doon sa, doon sa court, sasabihin niya doon sa judge na nakaupo, sige na, matulog ka na. Ako na ang uupo dito. No? So, uupo siya doon kasi mayor siya. Di ba mga mayor nga pwede magkasal? Merong judicial power yan. So, ginagawa niya, nililitis niya, binibigyan niya ng hustisya at ng pagkaawa yung mga tao. So, binabalanse niya. Isang araw, merong nilapit sa kanya. Eto, judge, nagnakaw ho ng tinapay yan. Tinignan niya yung mama. Matalino to si Mayor LaGuardia. Nakikilatis niya yung karakter ng tao, tinitingnan niya lang pinakikinggan niya lang. So sabi niya, pre, sa English, pre, sabi niya, bakit ka nagnakaw ng tinapay? Mukhang mabait ka naman, mukhang maayos ka. Sabi niya, judge, pasensya na po. Magalang siya. True story to, nasa libro to. Sabi niya, sir, alam ko naman mali po yung ginawa ko. Pero nagugutom po yung 4 kong anak, yung 2 may sakit. Kaya nakapagnakaw po ako. Ano ngayon na magiging aksyon ni Mayor LaGuardia? Ang kabayaran ng pagnanakaw ay pagkakabilanggo. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Anong gagawin? Siya ba'y magiging hukom o siya ba ay magiging maawaing tao? Pag pinakawalan niya to, dapat lahat ng magkasala, pakawalan niya rin ng walang kabayaran. So sabi ni judge, wala akong magagawa sapagkat ang batas ay ito. Pag nagnakaw ka, 2 lang ang iyong pwedeng gawin. Magbayad ka ng $100 o makukulong ka ng 30 days. Anong iyong gustong gawin? Sabi niya, judge, pag po ako nakulong ng 30 days, baka mamatay yung mga anak ko. Kasi winter, malamig. Pero wala ho akong $100. So sabi ni Mayor LaGuardia, kinuha niya yung kanyang palo-palo. Ang kabayaran ng pagnanakaw ay pagkakakulong o $100. Hinahatulan kita na magbayad o makulong. Wala ho akong pambayad. Kung ganon, yan na ang hatol. Pagkatapos nung dumukot si Mayor ng $100 at ibinigay doon sa pulis na magkukulong doon sa mama. Kanyang inaangat ang batas, pinatupad niya ang batas, pero siya mismo ang nagbayad ng halaga ng kasalanan. That is why Jesus came. Sapagkat diniklara ng Diyos Ama na ang kabayaran ng kasalanan mo ay kamatayan. Kaya mong bayaran yung kasalanan mo?
Kasi ang kabayaran ng kasalanan, either buhay mo o perfect sacrifice. Kaya nung bumaba si Jesus dito, dinideklara niya kung anong ibig sabihin ng kanyang kaharian. Ito'y kaharian ng mga makakasalanan na kailangan ng kaligtasan. Kaya ang entrada sa simbahan o sa fellowship ay hindi kung ano-ano, kung hindi ang pagpapakumbaba. At verse 16, makikita natin ang patotoo ng kalangitan. Ang patotoo ng kalangitan. Nang siya'y mabautismuhan, nang mabautismuhan na si Jesus. Ibig sabihin, inanunsyo na. Ito yung tinatawag dun sa inaugurasyon niya na one-point economic o ito yung policy niya. Magliligtas ako ng mga makakasalanan. At siya nga ay binautismuhan at siya ay inapirma ng kalangitan. Di ba pag nakikita mo yung presidente, sino nag-a-affirm sa mga presidente pag sila ginagawang presidente? Pinapatong nila yung kamay nila sa Bible, di ba? Tapos nakaganon sila, di ba? Sino yung may hawak ng Bible? Yung Supreme Court Justice para malagay yung corona niya. So, ang nag-a-affirm yung Supreme Court Justice. Dito, sa nangyayaring ito, sa negosasyon ni Jesus na hari ng mga makakasalanan, ang kalangitan mismo. Isipin mo, napaka-significant nito kasi tumahimik ang kalangitan after Malakay. 400 years na walang propeta at walang sinasabi sa langit. Biglang dumating si John the Baptist, biglang bumukas ang kalangitan. Yun ang sabi. Biglang nabuksan ang langit. Nakikita niyo ba yan? Ikaw kaya, anong mangyayari sa'yo pag nakita mo, paglabas mo dito, biglang bumukas ang langit? Anong mangyayari sa'yo? Siguro taking ka sa puso, no? Pero yan yung nangyari, nakita nila. Sapagkat kinukumpirma ng kalangitan na yung messianic prophecy nangyayari na. Nangyayari na yung pinaprophesy na Messiah. This is God's intervention into humanity. Pumasok ang kalangitan, ang Diyos, sa buhay ng mga tao. Kung akong Diyos, yung anunsyo na ganito, talagang kukulog, kikidlat, aalon. Di ba? Pero hindi. Ina-announce ng Panginoon Diyos yung pinakamalaking plano sa sanlibutan na magliligtas sa atin para tayo mabuhay na walang hanggan. Pero napakasimple, nasa batis. Pero bumukas ang kalangitan, inaapirma na ito na nga, nangyayari na yung pinrapisay. Alam mo ang buong Bible, pag tiningnan mo, mauuwi dito sa nangyayaring ito. Everything in the Bible points to Christ. Lahat, doon pa lang sa Genesis, natatandaan mo, si Adan at saka si Eva nagkasala, di ba? Tapos ano nangyari? Tinakpan nila ng leaves yung kanilang sarili. Anong ginawa ni Lord? Ang unang pagpatay ay nangyari. At yung balat ay pinantakip sa kanila. That's the first sign of Christ. That's the first sign na ang dugo ay dapat idanak bilang kabayaran ng kasalanan. So ito nangyayaring ito ay napaka-importante. At inaapirma ngayon ito ng kalangitan. Biglang nabuksan ang langit at nakita ni Jesus ang Espiritu ng Diyos na bumababang parang isang kalapati at dumapo sa Kanya. This is the royal anointing. At makikita mo din dito ang Trinity. Kung magtuturo kayo tungkol sa Trinity, ito napakagandang talata nito. Makikita mo dito ang participation ng God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit all in one place. Pero meron muna ako itatanong sa inyo. Bakit kalapati? Di ba nakikita natin yung aking PowerPoint, kalapati, di ba? Bakit kalapati yung ginamit na simbolo na dumapo sa uluhan ni Jesus Christ? Sasabihin ko po sa inyo, mabilis lang. Ang mga sakripisyo ng mga nakaraang panahon para patawarin ka ng Diyos, kailangan mag-sacrifice ka ng mga hayop, di ba? Kailangan yung baka, yung bulok, yung mga kambing, mga sheep. Pero pag mahirap ka, hindi mo ma-afford yun. Kaya ang pinakapangkaraniwang sakripisyo na hayop na papatayin upang panakipbutas na iyong kasalanan bago dumating si Kristo ay kalapati. It is the poor man's sacrifice. Dove. Pag pumunta ka para sa kapatawaran ng iyong kasalanan na ordinansya ng lumang tipan, bibili ka ng
hayop sa mga Pariseo na napakamamahal para gawing sakripisyo bilang tanda ng pagpapatawad sa iyo. Pero pag mahirap ka, 2 mamera lang ang halaga ng kalapati. Kaya yung kalapati ang naging simbolo ng pagpapatawad sa mga mahihirap. Kaya nung bumaba yung figure na parang kalapati, pinrefigure dito, ito po ay dahil si Jesus is the poor man's sacrifice. Nakukuha niyo po ba? Pero ito ay ang persona ng banal na Espiritu Santo, pinapakita rin ang katauhan ng Diyos Ama at ng Diyos Anak. Sabi sa verse 17, at isang tinig mula sa langit ang nagsasabi, ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. This is my beloved Son on whom I am well pleased. Kasi yung mga sakripisyo sa mga kasalanan natin noon, pag nagkasala ka, isang kasalanan, isang sacrifice. Ngayon, pag tinanggap mo si Jesus Christ, na yung tagapagligtas, that is the final sacrifice that pleases God. Yung sakripisyo na yun na yung kinalulugdan ng Diyos na ganap na magpapatawad sa iyo. Nandiyan pa po ba tayo? Alam nyo, minsan pinapawisan ako ipaliwanag to eh. Pero kailangan mo maging matapat ang pastor eh. Pwede naman ako mag-sermon dito ng ng mga sermon na iisipin mo magpapayaman sa iyo. Pero hindi ho, alam nyo, naniniwala ang pastor na ang benepisyo ng mga tao ay magmumula sa pagpapaliwanag sa banal na kasulatan at pagiging tapat sa paliwanag. Kukunin ang katotohanan na yan ng Espiritu Santo, gagamitin niya yan sa buhay mo, sa mga pamamaraan na hindi ko nalalaman. Isang tinig mula sa langit ang nagsabi, ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Ito ang sakripisyo na aking gagamitin na parang si Mayor LaGuardia. Hindi nyo mababayaran yung kasalanan nyo sa pagpatay ng mga hayop o pagpapakabuti. Kaya yung batas ko, ako na mismo ang magbibigay. Hindi ng $100, hindi ng 30 days in jail, kundi ang pantutubos ko yung sarili kong anak. Sapagkat siya'y lubos kong kinalulugdan. He is the perfect sacrifice. Walang blemish at walang kapansanan, kaya siya'y sapat na. Kaya nung namatay si Jesus, nung naging final sacrifice na siya, pinatay na siya, ano nangyari? Doon sa templo, napunit, di ba? Kasi ibig sabihin nun, yung ritual ng pag-aalay para sa kasalanan ng mga hayop ay wala na. Sapagkat nangyari na ang pinali na sacrifice ni Jesus Christ. Yan ang ginawa ng Diyos para sa iyo. Yan ang ginawa ng Diyos na para sa akin. At yan ang anunsyo ng pamamalakad ng kaharian ng Diyos. At ikaw na sinagip ng Diyos dahil dito sa ginawa niya, pagbaba mula sa langit, papunta sa lupa. Ang dapat mong gawin ngayon ay palaganapin ang kaharian ng Diyos sa pamamagitan ng pamumuhay na may pagsunod at pag-evangelize ng mga nakapaligid sa iyo. Yan ang kaharian ng langit. Ang sabi nila, ang mga kaharian at ang mga gobyerno na matatayog tulad ng the Roman Empire, the Grecian Empire, at even the United States of America, yung mga pamunuan na yan, yung mga kaharian na yan, tumatagal, historically, 200 to 400 years nawawala na. Di ba ang Roman Empire nawala? It's about 400 years or so. Pero timo yung kaharian ng Diyos. Yung panimula, walang inugarasyon na malaki, pero kita mo hanggang ngayon, nandyan ka. Di ba part tayo ng kaharian na yon? Na nagsimula dito sa River Jordan. Why? That's the kingdom of God. Kasi yung kingdom of God, sa puso bumabanat, hindi sa labas. At itong mga nangyaring ito ay hinulaan, pinrophesy many years ago. Tulad nitong Isaiah 42:1. 700 years before, inanunsyo na itong baptism of the Holy Spirit ni Jesus. Sabi sa Isaiah 42, sinabi ni Yahweh, narito ang likod ko na aking hinirang, ang aking pinili at lubos na kinalulugdan, the perfect sacrifice. Ibinuhos ko sa kanya ang aking espiritu at siya ang magpapairal ng katarungan sa mga bansa. Anong katarungan? Anong justice? The wages of sin is death, but Jesus came and paid the price. Yan ang katarungan sinasabi na gagawin ng Messiah na ngayon nga ay nangyayari na dito sa River Jordan. At sabi sa Isaiah 61:1, isa pang hula, propesiya patungkol sa Mesiyas na
si Jesus mismo ang nagsasabi na natupad sa kanya. Sabi sa Isaiah 61:1, ang Espiritu ng Panginoong Yahweh ay sumasa akin sapagkat ako'y kanyang hinirang o iniluklok. Isinugo niya ako upang dalhin ang magandang balita sa mga inaapi, upang pagalingin ang mga sugatang puso. Ano yung broken heart? Sino yun? Ikaw yun eh. Ano yung sugatang puso? Di ba nung hindi ka Kristiyano, pag nagkasala ka, baliwala lang? Kasalanan pa, more. Ngayon, subukan mo magkasala. Di ba, masakit sa puso mo? Hello? Nandiyan pa kayo? Kasi ikaw yung kingdom of God. Sugatan yung puso mo. Upang ihayag sa mga bihag at sa mga bilanggo na sila'y lalaya. So makikita natin dito sa Matthew 3:17, ang Trinity. Makikita natin dyan, anong sabi? Isang tinig mula sa langit, God the Father. Ito ang minamahal kong anak, God the Son, na bumaba ang Espiritu and God the Holy Spirit. Sa pagwawakas po, pinakita ko sa inyo yung isang kabanata sa history ng mundo na hindi masyadong pinag-uusapan. Hindi masyadong pinag-uusapan to eh. Pinag-uusapan natin yung mga hari ng mga nakaraang panahon. Pero ito ang pinaka-importanting inaugurasyon sa kasaysayan ng mundo. Kasi dahil dyan, pag namatay ka, maaring ngayon o 50 years from now, dahil kay Jesus, pupunta ka sa kaharian ng langit. Pag sa walang hanggan, ay mapapabilang ka sa Kanya. At nakita natin ang partisipasyon doon sa Isaiah 61:1, ibalik mo ang partisipasyon, ang Espiritu ng Panginoon, God the Holy Spirit, muli, si Yahweh, God the Father, ay sumasa akin. That's Jesus Christ. At dahil sa pagbaba ng Espiritu Santo, naging posible ang pamumuhay bilang Kristiyano. Ito yung tinatawag na ginawa ng Panginoon sa atin dahil sa kanyang pagkamatay sa krus. Pag tinanggap mo siya na bilang tagapagligtas mo, ligtas ka na. That's justification. Dahil sa banal na Espiritu Santo, ligtas ka na, pero nagkakasala ka pa rin, di ba? Pero yung Espiritu Santo, babanaling ka niya. Sanctification. At dahil dyan, tayong mga Kristiyano ngayon, ang pag-asa natin ay sigurado. Sabi nga, he who began a good work in you will complete it. Ano yung good work? Niligtas ka niya, gaganapin ka niya. Hindi ka na makakawala bilang Kristiyano kasi dahil bumaba ang Holy Spirit, ang isang Christian ay gagalawan ng banal na Espiritu Santo. Kaya bago ka nang nilalang kasi, hindi ka na pwede magkasala na hindi ka binabagabag ng Espiritu Santo. Yan po ang significance ng inaugurasyon ng Panginoong Hesus. Inanunsyo niya yung buong plano niya. Di ba yung mga presidente, sinasabi niya, the 5-point plan of the Arroyo administration. Ito, 1-point plan lang. Masagip ang mga makakasalanan at sila'y gaganapin ng Panginoon sa pamamagitan ng banal na Espiritu Santo. Sabi sa Juan 15:26, ngunit sa pagdating ng tagapagtanggol ang Espiritu ng katotohanan na susuguin ko mula sa Ama, ang magpapatotoo siya tungkol sa akin. Ang magpapatotoo at magpapatotoo rin kayo tungkol sa akin sapagkat sa pasimula pa'y kasama ko na kayo. This is the tripartite work of the Holy Spirit in your life. Sa tingin mo, kaya mo sagipin ang sarili mo? Sino dito nasagip kasi mabait siya? Mali theology mo. Kaya ka nasagip kasi naawa ang Diyos sa'yo. At ikaw ay sinagip niya sa pamamagitan ng galaw niya sa buhay mo. O sa tingin mo, Christian ka na, kaya mong banalin ang sarili mo? Dahil nasa yung Espiritu Santo, magiging bago mong nature ay sumunod sa Diyos. Hindi mo na kayang lumabag sa Diyos na hindi ka nababagabag. And that's because of the Holy Spirit. So, tinapos po natin ang chapters 1, 2, and 3. No? So, nakita natin ang pag-aanunsyo, ang pagbaba at pagtatalaga kay Jesus bilang hari. Sa susunod, pag-aaralan natin ang chapter 4. Dito mo makikita
na nakatalaga na ang kaharian, gumagalaw na si Jesus, nagsisimula na ang kanyang pamamalakad, at dito na lalabas ang kalaban. The battle begins. Sapagkat ang chapter 4, dito mo makikita ang pagsubok, ang pagtukso kay Jesus ng dyablo. At kung ikaw ay Christian, kung ikaw nga ay nagpapasalamat dahil sa paghahari ng Panginoong Jesus, huwag kang magtataka na ang buhay mo may gera. Kasi dati, hindi ka naman kalaban ni Satanas, ngayon kalaban ka na niya kasi nasa kaharian ka na ni Jesus Christ. At makikita natin kung papaano makidigma ang hari laban sa dyablo na nangunguna ngayon dito sa mundo. Ano po bang napag-aralan natin? In summary, ano ba mga implikasyon dito sa atin na pag-aralan? Unang-una, napag-aralan natin na bumaba ang Diyos. God came down. This is the greatest event ever. Ang pinaka-importante at ang pinaka-magandang nangyari para sa ating lahat. Kung hindi siya bumaba, wala tayong pag-asa. Pangalawa, God sent Himself through His Son to save us. Siya na mismo ang gumawa ng paraan, parang si Mayor LaGuardia. Dahil dyan, pasalamatan natin. Sa pangatlo, bumaba siya hindi para sa mga magigiting o mababait o magagaling, kundi sa mga sinners na katulad mo at katulad ko. Hindi sa mga noble, hindi sa mga great, kundi sa mga taong mabababa ang loob. Dahil alam nilang sila'y mga makakasalanan. At si lahat, huli sa lahat, pinadala ang Espiritu Santo para tayo ay i-comfort o bigyan ng katahimikan, i-convict. Ano? Hindi ka makakasala na hindi ka i-convict ng Holy Spirit. At para tayo ay bigyan ng assistance upang tayo ay maganap. Papasalamat ako sa pakikinig nyo. Medyo mahirap tong passage. Pero nakita natin ang tunay na kahulugan ng kaharian ni Jesus. At siguro makaka-appreciate lang po ng mga passage na ganito ay mga katulad nating mga Christian. No? Kasi nakikita mo, alam mo kung saan tayo pinulot. Kaya magwawakas po ako, babasahin ko ang isa sa mga paborito kong talata sa buong Biblia na nagdadala sa akin na totoong magpasalamat sa ginawa ng Panginoon at Haring Jesus na bumaba dito upang isakripisyo ang kanyang sarili upang tayo mapabilang sa kanyang kaharian. Ito po ay ang unang Timoteo 1:14 hanggang 16. Pakinggan niyong mabuti at tayo mananalangin na at tayo uuwi na para makapag-dinner na kayo. Unang Timoteo 1:14-16. Totoo ang pahayag na ito at dapat paniwalaan ng lahat. Si Kristo Jesus ay dumating sa sanlibutan upang iligtas ang mga makasalanan. At ako ang pinakamasama sa lahat ng mga makasalanan. Yan po ang puso ng mga nasa kaharian. Ako ang pinakamasama. Ngunit akong pinakamasama ay kinahabagan upang ipakita ni Kristo Jesus ang kanyang di masukat na pag-ibig sa akin at upang ito'y maging halimbawa sa mga sasampalataya at bibigyan ng buhay na walang hanggan. Kaya pag sinabi po natin, katulad ni Mateo, na si Jesus ang ating mahal na hari, tunay pong mahal natin siya sapagkat una niya tayong minahal. Yumuko po tayong lahat at tayo mananalangin. Kung ikaw ay hindi pa nakakakilala kay Jesus, alamin mo na siya ay pumunta rito para sa iyo. Kung ikaw ay aamin na ikay makasalanan at kailangan tagapagligtas. He is omniscient. Ibig sabihin, nababasa niya ang isip mo. Manalangin ka sa Kanya ngayon sa ilang segundo. At sabihin mo, Lord, inaamin ko po na ako'y makasalanan. Salamat sa pagbaba mo dito upang aming maging hari. Maging hari naming mabababa at mga makakasalanan. Tinatanggap ko po ang hatol sa akin, ngunit tinatanggap ko rin po ang handog mo sa akin na buhay na walang hanggan. Salamat at pinaltan mo ang aking pwesto doon sa krus. At ngayon hindi ako pupunta sa impyerno kung ako'y magsisisi at babaling sa iyo. Salamat Panginoon sa pagbaba mo dito sa lupa, nagkatawan tao, upang kami masagip. Tulungan mo kami Panginoon na maging kaaya-aya sa iyong
paningin. Pag nagkakasala kami, Panginoon, bigyan mo kami ng kahihiyan na ikaw na sumagip sa amin ay bumaba sa putik, nagkatawan tao, upang kami ay sagipin. Sana, Panginoon, kami po ay maglingkod sa inyo, hindi dahil ito'y inyong hinihingi ng may puwersa, kundi dahil sa pagmamahal na aming natamo sa inyo. Help us to obey you. Help us to love you. Help us to meditate on your word day and night. Don't allow us, Lord, to veer away from you. Napakaraming tumatawag ng aming atensyon upang sambahin ang ibang bagay, hariin ang ibang bagay, material, ambisyon. Tulungan mo kami, Panginoon, sa bisa ng Espiritu Santo na gawin kang hari ng aming buhay ngayon at magpakailanman. Sa pangalan ng Haring Jesus, lahat kami nagsasabi ng Amen. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon.